ano na tayo, solving reservoir problems. Pero before that, let's have a quick review for the concept of grade lines, no? Energy grade lines and hydraulic grade line. Okay, so kunwari nag-a-analyze tayo ng pipe at gusto natin ma-draw yung energy grade line ng pipe na ito. Set tayo ng datum. So, sabihin natin ng datum natin is nandito lang sa gitna ng pipe. So, this is your datum. So, sabi natin to solve for the energy grade line. Considering headless tayo, papakita natin dito yung pagbaba ng energy. So, yan. Kita natin dito, no? Yung pagbaba ng energy ng flow natin. So, yan. So, dito sa energy at point A, binubuo daw yan ng elevation head. So, for the elevation head, sinusukat natin yan from the datum. Pero since yung datum natin is nasa point A na mismo, ibig sabihin yung elevation head natin dito is 0 na. Okay? So, next one would be the pressure head. So, pressure head na P over gamma. The next one would be the velocity head naman, no, na V squared over 2G. So, this is for A. This is for A. So, that's it. So, suppose hanggang dito si pressure head. Okay? So, since same diameter lang, ibig sabihin, same velocity lang yung makukuha natin sa point A at sa point B. Kung same velocity lang ang BA at BB, meaning parallel lines lang ang mabubuo natin dito. So, parallel lines lang for the hydraulic grade line as well as the energy grade line, no? So, ito yung magiging hydraulic grade line natin. And this one is your energy grade line yung nasa taas. Okay? So, this is VB squared over 2G. And this one is pressure head at B over gamma, or the pressure head at point B. So, we calculate head loss here by means of the difference ng total energy level, no? So, kung ilalocate natin yun, up to this point, papunta dito, this is your head loss. So, ito yung head loss na tinatawag natin. Okay? So, dahil mas mataas ang energy sa point A at sa point B ay mas mababa, meaning ang fluid flow natin dito is from point A to point B. So, lagay natin dito. So, bali ang fluid flow natin ay from point A papuntang point B. Ano pa ganyan, no? Dahil mas mataas ang energy sa point A, sa kanya manggagaling yung fluid flow. So, ganun natin siya dinidefine, no? So, that is for pipes naman. Okay, what if reservoir naman ang pinag-uusapan natin? So, set tayo dito ng datum. Kagaya ng ginawa natin sa pipes. So, say, nandito ang datum ng ating reservoir. So, this is your datum. Then, at point A and point B, that is the
elevation of the water surface for each reserva. So this is reserva A, this is reserva B. So if you're going to draw the energy grade line as well as the hydraulic grade line, again, kailangan natin ng elevation head. So for the elevation head, given na ang elevation for each point. Okay, so connect na lang natin siya from the datum. So ito ang ZA natin, while this one is your ZB, no? This is your ZA, this is your ZB. Then next, sabi natin to draw the energy grade line, kailangan natin ng elevation head. So dito sa pipes, walang elevation head kasi yung datum natin is nasa mismong center point na ng pipe. Then aside from the elevation head, kailangan natin ng pressure head at velocity head. Pero matatandaan ninyo, when we are talking about reserva, dahil si reserva ay exposed sa atmospheric condition, no? Since open sila, open surface sila, meaning ang pressure head natin dito ay 0. So kung ito-drawing natin yung hydraulic grade line natin dito, di ba sabi natin hydraulic grade line, pressure head lang, as well as the elevation head. So since walang elevation head, since walang pressure head dito, ang hydraulic grade line mo ay matatagpuan lang sa difference in elevation. Okay, so next, okay na tayo, wala tayong pressure head. Mayroon kaya tayong velocity head. So balik ulit tayo dun sa logic ng reserva. Dahil ito ay reserva, ang velocity head dito is 0 dahil ito ay negligible. Again, yung velocity for reserva, sinusukat natin yung kung gaano kabilis bumababa ang water level. So dahil yan ay malaking area, so Q equals AB, V equals Q over A. Dahil ang area mo ay malaki, meaning mataas ang denominator mo, ang velocity mo would be approximately equal to 0, no? So, as well as kapag in-observe naman natin yan sa real world observation, no? Hindi naman natin nakikita yung bilis ng pagbaba or ng pagtaas ng water level or ng fluid level sa mga reserva, no? So usually it takes time bago natin makita yung pagtaas or pagbago-bago ng fluid level sa mga reserva natin. So dahil doon, we consider velocity approximately equals to 0. So therefore, ang ating velocity head is 0 na lang din. So, di ba? Ang velocity mo, say, meron value pero maliit lang. Say, 0.0001. Sa velocity head, naka-square pa yan. So, 0.0001 squared, lalong liliit yung value mo. Tapos, i-divide mo pa sa 2G na 19.62. So, almost close to 0 talaga ang ating velocity head. So, meaning by that, wala tayong velocity head sa ating grade lines. So, kung i-drawing natin ngayon, yung energy grade line, yung hydraulic grade line muna tayo. Di ba sabi natin, hydraulic grade line, ito yung point to point ng elevation head plus pressure head. But then again, wala tayong pressure head dito. So, elevation head lang yung i-consider natin. Okay? So, ito siya. So, this is our hydraulic grade line. Then, as for the energy grade line, sabi natin, sukat lang tayo pataas
ng velocity head, then nandun natin makikita yung energy grade line. But then again, for this one, sa mga reservoir problems natin, wala tayong velocity head. Therefore, ang HGL natin is also our energy grade line. Okay? So, ganun siya, no? So, now, locate naman natin ano yung head loss natin dito. So, for the head loss, ito lang siya. So, ano yung total head na nawala? That is our HL. Now, pag-usapan naman natin kung paano kino-compute ang HL sa dalawang figure na to, no? So, di ba, to solve for the HL, magsisimula tayo dito sa concept ng Bernoulli energy equation na kung saan ang energy at point A equals sa energy at point B. So, that is VA squared over 2G plus PA over gamma plus ZA, which is 0 dahil tayo ay nasa datum na mismo yung center line, no? So, equals velocity B squared over 2G for the velocity head at point P, pressure head at point B over gamma, then plus HL, diba? So, and yung ginagawa nating equation for the energy equation. Okay? So, kung HL ang gusto nating isolve, so HL, we can obtain HL by laruin lang natin so magiging ano to? Magiging VA squared minus B squared over 2G then plus PA minus PB over gamma. So, that's how you solve for the total head loss for pipes, no? Kasi mayroong pressure head at velocity head. What if, di pa yan natin nasama dito si JB, no? But then again, 0 rin yan. Okay? Okay, so, but what if sa reservoir naman tayo, no? Sa pipes kasi, meron tayong pressure head at velocity head. Sa reservoir naman, wala. Ang tanging meron tayo ay elevation head, no? Okay? So, kung itatry natin isolve yung head loss sa reservoir A to reservoir B. So, again, let's start with the energy equation. Energy at point A equals energy at point B. Okay, so velocity head is 0. So, VA squared over 2G, 0. Pressure head is 0 as well plus ZA. So, given ang elevation ng point A equals may head loss tayo dito, no? So, dagdag natin dito yung head loss plus HL. Kasi yung EB, energy at point B, ito lang yung tinutukoy doon, no? So, last dito. Okay, so ito yung energy at point B, ito yung energy at point A. Ito yung energy at point A, energy at point B. Okay, so energy at B naman, velocity is 0 as well as also the pressure head ng 0 rin. Then plus ZB, meron tayong elevation head for that. Then plus HL. So meaning to say, to solve for HL, to solve for the head loss, this is simply the difference in elevation of point A and point B.
So, ganun siya sinosolve, no? Yung head loss sa mga reservoir problems is just a matter of the difference of elevation, no? Walang involved dito na velocity head at pressure head. So, ayun, identify ulit natin yung direction ng flow dahil ang energy natin dito at point A ay mas mataas compared sa energy at point B. Ibig sabihin, ang magsusupply ng tubig ay si reservoir A papunta sa reservoir B. So, ang magiging flow natin dito is from point A to point B, no? So, ganyan yung flow natin. Okay, so meaning to say, to determine the flow of the to determine the direction of the flow of the system, no? So, nakadepende yan sa energy heads natin, no? So, which makes sense naman, no, kung reservo ang titignan natin, no? So, which makes sense na yung mga reserva ay nilalagay sa mas mataas kasi ang role talaga nila is mag-supply, no? Hindi sila yung tatanggap. Pero merong mga reserva na tumatanggap din, no? Lalo na kapag sila ay nasa lower elevation, such as this one, itong reserva B. Si reserva A ay mas mataas compare sa reserva B. Ibig sabihin, nagsusupply si A ng fluid papunta sa reserva B natin. Okay? So, ganun siya. Okay? So, knowing that concept, review lang tayo. Balik tayo sa solving ng reserva problems. Okay? So, for the first sample problem under reserva, nga pala, mag-focus lang tayo sa 3 reserva, no? Kasi kapag ginawa ng 4 or 5, medyo marami na yun. Pero, tawag dito, kaya naman, no? Basta alam niyo yung concept. Kahit bali-balik ta rin man yan. Kahit 10 milyong reserva pa yan. Pero, OA naman yan. So, yeah. Ito rin naman ang labasan sa board exam actually. Si 3 reserva problem. Yung 3 reserva problem na tinatawag. Okay, so for this problem, determine the flow in each pipe connecting the 3 reservoirs shown in the figure. So we have here 3 reserva. Reserva A with elevation of 110 meters. We have reserva B, elevation of 70 meters, and reserva C, elevation of 20 meters. And this reservoir are connected, no, by 3 pipes, no. So from point A to the junction, meron tayong pipe 1 na given ang specs, given ang length, given ang diameter, given din ang friction factor, Darcy friction factor, no. So meron na kayong idea dito na gagamit tayo ng head loss formula for the Darcy. Okay, so ayun. Then for pipe 2, given din ang specs, length and the diameter as well as the Darcy-Weisbach friction factor. Dito tayo sa pipe 3, given din. Same lang sila for all pipes, no? Ang Darcy friction factor ay F equals 0.02. Okay, so pinapahanap ang flow sa bawat pipe. Meaning, ano ang Q1, ano yung discharge na binibigay ni Q1, ano yung discharge na binibigay na dumadaloy sa pipe 3, no? As well as the as well as the discharge na nararanasan under pipe 2. So, first step to solve a reservoir problem is that identify the flow first, no?
So, we need to identify sino ang tumatanggap, sino ang nagbibigay. At obviously, napag-usapan natin kanina, malalaman natin kapag reserva ang pinag-uusapan, malalaman natin kung sino ang nagbibigay based sa kanyang elevation. Kapag siya ay mas mataas compare sa ibang points, siya malamang ang nagbibigay. At kapag siya naman ay mas mababa compare sa ibang points or sa ibang reserva, ibig sabihin siya naman yung tumatanggap. So, apply natin yung logic na yan dito. So, meron tayong pinakamataas na elevation, 110 meters for Reserva A. Ibig sabihin, si Reserva A ay nagbibigay. Siya yung nagsusupply since siya yung merong pinakamataas na elevation. So, lagay tayo dito ng arrow. At ang direction niyan must be away from the Reserva A, no? Dahil alam nga natin, si Reserva A ay nagsusupply. Okay, then next natin hanapin, after natin i-identify sino ang pinakamataas, is hanapin naman natin sino ang pinakamababa, and obviously that is Reserva C with the elevation of 20 meters. At dahil siya ang pinakamababa, malamang siya yung tumatanggap ng tubig natin. Okay, so siya yung nagre-receive ng fluid. So, drawing natin yung direction ng flow. Directional flow would be in this manner, no, papunta sa Reserva C or towards Reserva C. Okay, so once we determine that flow, the direction of the flow of Q1, the direction of the flow of for Q3, the discharge at pipe 3, next is to determine what is the direction of the flow for pipe 2, papuntang Reserva B o palabas ng Reserva B. So, hindi natin sure, no? Hindi natin masasabi kasi nasa gitna lang siya. Okay? So, it's either nagsusupply si Reserva B o di kaya siya ay tumatanggap. So, hindi pa tayo sure. Hindi naman pwede tayong magsabi na, eto mas mababa, so siya ay tumatanggap. Kasi mas mataas si Reserva B compare sa Reserva C. Pwede rin siya ay nagbibigay, no, sa Reserva C. So, hindi natin alam. So, next goal natin is to determine what's the flow's direction for Q2, no? Ano ang direction ng flow for Q2? Okay? So, ang gagawin natin dito ay mag-a-assume. Okay? So, i-assume natin na walang discharge na nagaganap for Q2. Okay? So, again, to determine the direction of the flow of Q2, i-assume natin na walang discharge sa Q2, meaning patay yung pipe natin dyan. So, kung walang discharge dyan, ibig sabihin walang head loss. Okay? Walang head loss. Kasi diba, nakadepende sa discharge ang head loss. Nakadepende ang head loss sa discharge. Kung babalikan niyo yung mga formula, no? Sa kaliwa may head loss, sa kanan may discharge. Okay, so once siniro natin ang Q2, alamin natin ang Q1 at Q3 kung magbabalance out. So, kapag ka ang lumabas ay mas malaki si Q1 compare sa Q3, ibig sabihin, merong katulong si Q1. Ay, baliktad pala. So, kapag ka ang case natin is Q1 greater than Q3, kunwari, ang discharge natin dito is 10 meter cube per second. Tapos, ang discharge lang natin dito is 5 meter cube per second. So, malamang merong katulong si
reserva si tumanggap, no? Kasi hindi pwedeng 10 meter cube per second doon, tapos dito ay 5 meter cube per second. So, malamang dito ay merong 5 meter cube per second din, no? Para sila ay mag-balance out. So, ito ay magsusupply, ito ay tatanggap, ito rin ay tatanggap. That is when Q1 is greater than Q3. Pero what if naman Q1 is less than Q3? So, ang nangyayari doon, say for example, 5 meter cube per second to. Tapos ito ay 10 meter cube per second para sa Q3. So, ano ibig sabihin nun? Hindi sapat yung 5 meter cube per second ng Q1, kaya kailangan niya pa ng tulong ng Q2 na another 5 meter cube per second, no? Para maging 10 sa pagdating ng 5.3. Okay? So, with that, kapag Q1 is less than Q3, ibig sabihin ang Q2 ay magsusupply. Kapag Q1 is greater than Q3, ibig sabihin ang Q2 ay kung ang Q1 is greater than Q3, ibig sabihin ng Q2 ay tatanggap siya ng tubig papuntang Reserva B from Reserva A. So, ganun yung logic dito. Kaya, ang gagawin natin, i-assume natin na ito ay 0 at i-compare natin ano ang magiging discharge for Q1 and Q3 once siniro out natin ang Q2. So, kapag ginawa nating 0 ang Q2, ibig sabihin, magiging 0 ang head loss. So, what do you mean by that? Diba kapag 0 ang head loss, ang mangyayari doon basically is that magpapantay yung energy grade line natin. Tama ba? So, parang dito, yung head loss may value, kaya slanted or inclined yung ating energy grade line. Pero kapag ito ang energy grade line dito, ito ang energy grade line dito, ibig sabihin, walang head loss, no? Kasi horizontal line lang siya. So, kung walang head loss, dapat pantay lang sila. So, ang mangyayari doon, ang logic doon is that mag-i-imagine tayo dito ng piezometer, no? So, maglalagay tayo dyan basically ng tubo dun sa junction. Okay? So, imagine dun sa junction ng pipe 1, pipe 2, at pipe 3, naglagay tayo ng tubo. Okay? So, dahil naglagay tayo dun ng tubo, ang tendency niyan ay merong tataas na tubig. Okay? So, may tataas na tubig dyan. At yun ay ipapantay lang natin sa reserva B. Okay? So, dahil sabi natin, 0 ang head loss from point B papunta sa junction. So, isi-0 natin ang ating or ipapantay natin ang ating energy level. Okay, so, magiging ganito ang fluid level. Okay. Okay, so ayan yung concept mo. Ginawa natin yan para makuha ang Q1 at Q3. So, paano natin yung kukunin? Ayusin lang muna natin yung drawing. Okay, so yan. Okay, so kunin natin yung Q1 at Q3 at makukuha natin ang Q1 at Q3 by relating the head loss for Q1 or head loss for pipe 1 at head loss for pipe 3. So again, nag-assume tayo na
pantay lang ang level dito sa junction. Pantay sa elevation ng reservoir B. So, solve natin or identifying muna natin yung mga head losses natin. So, based sa figure, kung i-connect natin si point A sa junction, kung i-drawing natin yung energy grade line para dito, so pag ganito lang siya, no? Pag ganyan lang siya. Kasi nga, pinag-uusapan na lang natin dito ay elevation head, no, for reservoir problem. So, ayan ang involved na pressure head at velocity head. So, connect the dots na lang sa water surface ang ating energy grade line. So, to solve for the head loss of this one, no, sukatin lang natin yung basically yung difference, no, yung difference ng elevation na ito. So, this is for pipe 1 papunta sa junction. Ang difference nila is the head loss. So, ang head loss dito, tawagin natin HF1. HF1 which is equal sa difference in elevation ng point A at ng junction. So, sabi natin ang elevation ng junction ay pantay lang sa reservoir B. So,
This is for pipe 1 papunta sa junction. Ang difference nila is the head loss. So, ang head loss dito, tawagin natin HF1. HF1 which is equal sa difference in elevation ng point A at ng junction. So, sabi natin, ang elevation ng junction ay pantay lang sa reserva B. So, that is difference ng 110 minus 70. So, that is 40 meters. Okay? So, next, HF3 naman ang pag-usapan natin. So, kung i-connect ulit natin ang energy grade line, drawing natin, magiging ganito siya, no? Kung the water surface level ng reservoir C papunta sa water surface level ng junction. Okay? At ang ating head loss dito mula junction papunta sa reservoir C, tatawagin natin yung HF3 na. HF3 na equal sa difference in elevation ulit ng ating junction at ng reservoir C. Okay, so kung ang ating junction ay may elevation same sa B which is 70 at ang reservoir C natin ay may elevation 20 meters. So, ang head loss natin dito is simply 70 minus 20 lamang or 50 meters. No? This is 50 meters. Okay, so if that's the case, alam na natin ng HF1 at HF3. Now, we can now solve for the value of Q1 at Q3 gamit ang HF1 or ang formula muna tayo ng Darcy-Weisbach na equation. So, that is HL equals 0.0826 FL Q squared over D raised to 5. So, kung HF1 ang pinag-uusapan natin, wala pala akong calculator. Okay, so kung HF1 ang pinag-uusapan natin dito, equal na lang yan sa irerekta na natin. So, rekta na natin. So, sige na, sulat ko na. HF1 equals 0.0826. Yun ang F natin ay 0.02. And ang length ng pipe 1 natin, ang length ng pipe 1 is 2,000. 2,000. Then Q1 squared ay hindi natin alam. And for the diameter is 500 mm or 0.5 meters. Then sabi natin ang HF1 natin ay equal sa 40 meters. So with this equation, masasolve natin ang Q1. So 40 equals 0.0826 times 0.02 times 2,000 alpha x squared over yung raised to 5, nalimutan ko. 0.5 raised to 5. So, ang value ng ating Q1 would be
equal sa 0.615 cubic meter. Aga-aga may tricycle. Okay, so na-determine naman natin kung ano yung Q3, no? Gamit yung ating na-determine na head loss for Q3, for pipe 3. So, ganun lang din. Dito na lang tayo tumingin. So, for HF3, ang HF is 50 meters naman, no? So, palitan natin si 40, gawin natin 50. Then, same lang ang friction factor, ang length ay 4,500 na. So, 4,500. Then, ang diameter is 800 mm or 0.8 na. Okay, so dito nakuha natin ang Q3 equals sa 1.48 cubic meter per second pala, no? Kasi discharge ang pinag-uusapan natin dito. Okay, so that is for Q1 and for Q3. Tandaan, hindi pa ito yung final answer, ha? Kasi ang tanong nga natin dito, di ba? Determine the flow in each pipe. So, Q1, Q2, and Q3 yung gusto nating makuha. But then again, itong Q1 at Q3 ay hindi pa final answer kasi ginagamit pa lang natin to determine the case kung si reservoir B ba ay tumatanggap or nagsusupply. Okay? So, based dito sa nakuha nating values, then Q2 is 0. Nalaman natin na Q1 is less than Q3. So, ano ibig sabihin nun? Kung may 0.615 dito, imagine mo para mas make sense. Kung dito ay 0.615 at sa kabila ay 1.48. Ito ay 0.615. Hindi equal, no? Hindi equal yung binibigay ng Q1 para matanggap ni Q3 yung 1.48 na discharge na. Kung hindi balanse, ibig sabihin may katulong dapat si pipe 1 na magbibigay ng discharge para ma-achieve ni pipe 3 yung 1.48 at ito 0.615. So basically ito 1.48 minus 0.615 dapat, no? Ayun sana. Pero again, hindi pa yun yung final answer kasi nag-assume pa lang tayo dito. Ang goal lang nun is to determine the type of flow, no? The direction of flow. Dahil nga based dito sa conclusion natin, Q1 is less than Q3, ibig sabihin may katulong si pipe 1 para mag-supply kay reservoir C, and that is reservoir B. So, ito yung tamang flow natin. Nagsusupply din si reservoir B. Okay, so dahil alam na natin na si reservoir B ay magsusupply, let's now solve for the proper answer, no? Proper answers ng Q1, Q2, and Q3. Okay, so dito tayo using same figure. I-drawing na ulit natin yung tubo sa junction or the piezometer. Okay, ulit tayo dito ng tubo sa ating junction. Importante na nilalagay natin ito, no? Kasi dito tayo nagsusukat ng head loss sa junction, no? Okay, so sabi natin ang flow would be in this manner, no? Yung Q1 ay pag ganito. This is your Q1 and this is your Q3. Okay, so for Q2 naman, the discharge at pipe 2
sabi natin, palayo sa reservoir B, no? Kasi siya ay magsusupply. So, this will be our Q2. At based dito, sa logic na to, madedetermine natin kung nasaan banda ang level ng fluid dito sa tube sa junction natin or sa piezometer natin. Okay, so sabi natin, no, yung logic kanina, kapag nagsusupply, mas mataas ang energy compare dun sa sinusuplayan. Now, based dito sa figure, si reservoir B ay nagsusupply sa junction na ito. So, ano ibig sabihin nun? Dapat yung fluid dito sa junction is mas mababa compare sa reservoir B. So, with that, let's draw the estimated na fluid level. So, sabihin natin nandito banda, mas mababa siya. Compare sa reservoir B. Okay? So, after natin iset yung fluid level junction, now, again, to solve for the discharge, gamitin natin ang head loss. So, let's define what the head loss for pipe 1, pipe 2, and pipe 3 using these figures, no, and elevation. So, connect lang natin ulit. So, from point A to the junction, connect natin yan. Then, sukatin natin ang difference in elevation that would be equal sa head loss ng pipe 1. So, eto na ang ating head loss for pipe 1, and that is equal to what? So, kung kanina sinukat natin ang head loss 110 minus 40 kasi ito ay pantay lang ng reservoir B. Ngayon, hindi na ganoon, no? Siya ay bumaba na. So, mas mababa na siya sa 70 meters. Yung elevation natin dito, well, hindi natin alam, no? So, hindi tayo makakapag-direkta na 110 minus the elevation of this one. So, since hindi natin alam yun, tawagin na lang natin x yan, no? So, sabihin na lang natin ito ay x. Okay? So, HF1 natin bale ay equal sa x. Now, let's solve for HF2 naman based sa figure. So, again, connect the dots. So, with that, malalaman natin ang HF2 would be this one. Yung difference in elevation ng reservoir B papunta sa elevation ng junction. So, okay, so paano natin susukatin yan? So, if this is x, ilan to?
Okay, so let's use the elevation, no? So sabi natin, kung titingnan natin yung elevation, kung ito ay 110 at itong nasa baba niya ay 70 ang elevation, ibig sabihin, masusukat natin kung ilan to. This is simply 110 minus 70. So this is 40 meters, no? Okay, so nagets ba yan? Kung ito ay 110, ito ay 70. So this is 40 meters. Pero again, ang gusto natin is ito, no? Pero tandaan ninyo, meron tayong sukat dito and that is x. So what do we mean by that? X equals 40 minus HF2. So, ang HF2 natin would be equal sa 40 minus X. Okay? So, X minus 40 pala. So, bali, base dito, no? Ang X natin equals sa 40 plus HF2. Kasi ito si HF2, no? Itong X equal dito sa 40 plus HF2. So, ibig sabihin, ang HF2 natin would be X minus 14. Okay, so X minus 40. Palitan na lang natin itong X minus 40. Okay, so next naman is HF3. HF3, ganun ulit, connect the dots. Then, sukatin natin ang difference in elevation. Difference ng elevation, this one. Elevation ng junction minus elevation 20 meters ng Reserva C. Okay, so paano natin yan i-define? Okay, so tingnan natin yung meron tayong given, no? So sabi natin ito ay 110, sabi natin ito ay 20. So basically ito ay equal sa 110 minus 20, which is 90. Okay, so tandaan nyo, kung ito ay 90 at ito ay x, meaning bawasin lang natin ang x sa 90, ang matitira ay ito, no? So basically ito ay 90 minus x. Okay, again, this is 90, this is x. Now ito 90 minus x na yan. Okay, so lagay na natin ang HF3 ay equal sa 90 minus x. HF3 equals 90 minus x. Okay? So, now that we know the value of the head loss for each pipe na, no, in terms of x na, kung mapapansin ninyo, HF1 is in terms of x, HF2 is in terms of x, HF3 is in terms of x. So, goods na yan. After yan, let's define what the HF1, HF2, and HF3 is in terms of Q naman. So, in terms of Q, so gamit naman tayo
headless formula using Darcy-Weisbach. Okay, so HF1 equals 0.0826, F is 0.02, L is 2,000 ba? L is 2,000. Then, ito ay Q1 squared. Okay? Over D raised to 5, ang D is 0.5 meters raised to 5. So, ayan. Okay, so sabi natin ang HF1 ay equal din sa X. Okay? So, next tayo kay HF2 naman. HF2 is 0.0826. F is 0.02. Length is 2,500. Then Q2 squared over diameter is 600 millimeters. So this is 0.6 raised to 5. Sabi natin, HF2 is equal sa X minus 40. Okay? And next, HF3 naman tayo. 0.0826 times 0.02. Then ang length natin at diameter ay 4,500. 4,500 Q3 squared over 0.8 raised to 5. Then equal daw to sa 90 minus X. Okay? So, yun siya. Solve, no? Then after that, for us to determine the value of Q1, Q2, and Q3, dito natin tingnan yung equation. So, ito at ito. I-relate naman natin si Q at si X. Kanina, ang ginawa natin, ano ang relationship ng HF1 sa X? Next is, ano ang kanina ang ginawa natin, nirelate natin si head loss kay X. Next is, nirelate natin si head loss kay Q. Next natin gawin, i-relate naman natin si Q kay X. Okay? So, let's solve Q in terms of X. So, focus tayo dito sa side ng equation na to. Burahin ko na yung HF1, HF2, and HF3. Okay, so gamit to, let's transform the equation. Nagiging Q1 squared equals, so dito meron tayong 0.0826 times 0.02 times 2,000 then 0.5 raised to 5 x, then take the square root, magiging Q1 equals na lang tayo. So this is, solve natin, simplify natin, square root of 0.5 raised to 5 over 0.0826 times 0.02 times 2,000. This is equal sa 0.09725. So, P1 is 0.09725. Then,
Yung square root of x, huwag kalimutan, no? Kasi hindi naman siya nasama sa ating calculus. So, Q1 natin is 0.09725 square root of x. Then, ganun din ang gawin natin for Q2. So, Q2, rekta na natin, no? Madali lang naman siya tingnan. So, si 0.5 magiging 0.6. Si length na 2,000 magiging 2.5. So, this is 0.13725 decimal. 13722. So, Q2 was 0.13722. Then, square root of x minus 40 naman tayo, no? Kasi kanina, in-square natin to. Kaya nagkaroon tayo ng square root of x. Ngayon, ito naman ang i-square natin. So, ang ating multiplier would be square root of x minus 40 na na. Okay, so, square root of x minus 40. So, ganun din ang gawin natin for Q3. Q3 would be equal sa, so, si 0.6 magiging 0.8 sa ating calculate. Then, yung length mababago magiging 4,500. So, our Q3 would be equal sa 0.20995. 0.20995. Then, square root of, so dito naman, ni-square root natin to para mawala. So, ito ay magiging square root ng 90 minus x. Okay, so ito na lang, tatlong equation na to ang magmamatter sa ating solution. Ito lang talaga yung gusto natin, no? So, Q1 is this one, Q2 is this one, Q3 is this one. So, gamit yung mga equation na yan, madedetermine natin ang value of x by means of the analysis of the direction of flow. Diba sabi natin kanina, Q1 is less than Q3. Kaya na-determine natin na si Q2 ay tumutulong para masuplayan ng ganun kalakas si Q3, no? Kasi hindi sapat si Q1. So with that, we can create an equation based sa direction ng flow. So Q1 nagsanib pwersa with Q2 para mabuo si Q3. So, our equation would be Q1 plus Q2 equals Q3. Okay, so using that, Q1 plus Q2 equals Q3. Substitute na lang tayo kung ano ang Q1, Q2, at Q3 in terms of X. Okay, so gamit tayo ng calcu. Ang Q1 natin is 0.09725 square root of x plus Q2. Q2 would be 0.13722 square root of x minus 40. Then equals to sa Q3 natin na 0.20995 square root of 90 minus x. So, shift solve natin. Dapat na wala. Ayun. Ano ito? So, try nyo rin sa calculus habang nire-retype ko yung ating
inputs. Again, 0.09725 square root of x plus 0.13722 minus 40 equals 0.20995 square root ng 90 minus x. Shoot, solve. No solution na naman. Nagtotopak na naman tong calculus na to. Hindi pa rin ma-figure out ano ba problema ng calculus dito sa tablet. Pero I'm sure may sagot to. Try nyo rin sa calculus nyo. Itatry ko muna sa ibang calculus. Q1 plus Q2. Sa cellphone, okay naman. 0.09725 square root of x plus 0.13722 square root of x minus 40 equals 0.20995 square root of 90 minus x. So solving for x, our x is equal to, nasolve nyo na rin ba? So based dito sa cellphone, ang x natin ay equal sa 54.74813. Tama? So 54.75 na lang basically. So 54.75 unit is, ano ba unit nito? Okay. Hindi pala natin sure yung unit. Okay. Ang x is a unit of head loss, no? So meters to. Tama. So meters ang x natin. So x equals 54.75 meters. Now, ang goal natin is to determine what Q1, Q2, and Q3 is. So, since alam na natin yung value ng x, which is 54.75, we can now solve for the Q1, Q2, and Q3. So, substitute lang natin yun. 0.09725 square root of 54.75. So this is 0.7195 tama ba? Okay, so tama naman. Q1, Q2, Q3. So, ang Q1 again is 0.71958 or 0.72 meter cube per second. Then Q2 is 0.13722 square root ng 54.75 minus 40. So, ang Q2 natin is 0.53 meter cube per second. So, based dito, dahil sabi natin Q1 plus Q2 equals Q3. So, malamang ang value ng Q3 natin is 1.25, no? Based dito, no? Add natin yan. So, 1.25. Pero based sa Q3 equation natin, let's double check, no? 0.20995 square root ng 90 minus alpha x na 54.75
75. So, ayun. Na-determine natin ang Q3 equals sa 1.25. Bakit ito? 1.25 meter cube per seconds. So, final answer. Ito na yung final answer natin. Okay? Okay, so we're done solving the first sample problem under 3 reservoir problem, no? So, na-compute natin kung gaano kalakas ang flow rate na tumatakbo sa pipe 1, pipe 2, at pipe 3. So, let's move on to the next problem. We have here a reservoir at A, which is the source of water supply, and having an elevation of 150 meters. Then at B, there is a junction with elevation 72 meters. Then at point C and point D, there is a town with elevation 31 meters and elevation 15 meters respectively. Now, the pipes connecting those towns from the reservoir has a length of AB, 15,000 meters. Length ng pipe BC is 9,200 meters. Length ng BD is 6,100 meters. Given then ang diameters for each pipe, 350 mm, 220 mm, and 200 mm for pipes BD. Okay, given din ang friction factor. So, meaning gagamit ulit tayo dito ng Darcy-Weisbach equation, which is yung 0.0826 FLQ squared over D raised to 5 na formula for the head loss. Now, ang problem dito is i-determine daw natin yung number of inhabitants sa town C and town D. Kung given ang consumption ng bawat tao bawat araw, so ito 150 liters daw per day per person. So ibig sabihin sa isang araw, ang isang tao raw ay nagko-consume ng 150 liters. That is the average consumption na pinapagamit sa atin. Now using that, i-determine natin yung number of inhabitants sa town C and town D. So ang goal natin dito is to solve for Q2 and Q3, which corresponds to the water supply na nanggagaling sa Q1. Then that meter cube per second magagamit natin to determine the number of inhabitants using this average consumption. So basically 150 liters per capita per day, meaning meron yung 0.15 cubic meter per person per day. Okay, so magka-cancel dito yung unit of volume, unit of time, at ang makukuha natin yung person, no? Yung meter cube per second magka-cancel. Si second, syempre, co-convert natin in according to the unit of day. Okay, so let's solve this having this figure which is described dun sa worded problem natin. Okay, so again, first thing to do is to determine the direction of the flow, kagaya ng ginawa natin sa sample problem number 1. So alam natin na si Reserva A ay elevation 150 meters, siya ang may pinakamataas na elevation. So tendency niyan, siya ang magsusupply ng tubig. Okay? Then alam natin si town D ang pinakamababa with elevation 15 meters. Meaning to say, si town D ay magre-receive ng tubig. Okay? So now, ito yung catch dito. Pagdating sa town C, which is dun sa gitna lang ng Reservoir A at town D, hindi na natin kailangan
pag-isipan kung ano ba ang direction ng flow na to. Hindi kagaya nung first example natin na dinetermine muna natin kung anong direction ng flow ng tubig dun sa pipe at reservoir B dun sa gitna, no. Dito kasi town C at the same time dinescribe din naman si problem na ang setup is we have a reservoir. Ang purpose ng reservoir is to deliver water, to store water and deliver those waters to the corresponding town. So, town C and town D. So, wag na natin pag-isipan yan. Automatic yan ay magre-receive ng tubig. Okay? So, tandaan ha, hindi naman pwedeng mag-supply ng tubig yan kasi town yan. Ang isusupply lang yan dumi, no? Hindi naman para isupply yan. Okay, so again, magre-receive ng tubig si town C. Okay, so with that, pangalanan natin yung mga discharge na involved. So tawagin natin tong Q at pipe AB, and this one would be our Q at pipe BC, and this one would be our Q at pipe BD. Okay. Okay, so the next, let's draw the piezometer or the piezometer dun sa junction B natin. Okay, so basically tubo lang naman yan. Once nag-drawing tayo dito ng tubo, again mayroong level of water na aangat dyan. So yung level of water na yun will be, so di ba sabi natin kapag nagsusupply, mas mataas ang energy grade line nito. So, ibig sabihin, kung nagsusupply siya sa point C or sa town C, dapat mas mataas siya sa elevation 31 meters, no? So, ilagay natin siya sa gitna ng 150 at gitna ng 31 meters. So, lagay tayo dito ng level of water. Tabihin natin ito, no? Tapos, kulayan na lang natin. Okay, so yan. The next, let's measure the head loss involved in this setup, no? So, we have here elevation 150 meters papunta sa junction. Then we have here elevation 31 meters. Then for D, we have elevation 15 meters. Okay? So, ito na lang. Then let's connect the dots. Connect the dots. Next, ito naman. Then, ito naman. Okay? Then next, let's measure the head loss. So, sukat nito. Papunta dito. That would be our head loss for pipe AB. Okay? So, tawagin natin tong HF ng pipe AB, which is unknown, no? Tawagin na rin natin X na lang. So, next, let's determine the head loss at pipe BC. So, the head loss at pipe BC would be this one. Ito. Papunta dito. So, ilan yan? So, ito masusukat natin to, no? Kasi, kung ito ay 150 meters at ito ay 31 meters. So, basically, ito ay difference lang ng 150 minus 31, which is 129. Ay, hindi. 119 lang pala. 119. Okay, tama ba? So, yeah. 119. So, kung ito ay 119 at ito ay X,
Ibig sabihin, ito would be our 119 minus x. So, pangalanan natin ang head loss na ito bilang 119 minus x. 119 minus x. Lista na lang din natin. So, again, for pipe 1 or the pipe AB, the head loss for that pipe is equal sa x. Then, ang head loss naman natin for pipe BC would be equal sa 119 minus x. The next, let's determine what the head loss at pipe BD naman, no? Okay, so pipe BD would be, okay, so tingin dito, kung ito ay 150 meter, then ito ay 15 meter, meaning ito ay 135 meters. So, kung 135 meters to, bawasan natin ng x. Ang head loss natin from B to D would be 135 minus x. No? So, again, kung 150 to, at ito ay x, 150 minus 15, which is 135. 135 to, ito ay x, meaning ito ay 135 minus x. Okay, so sukatin natin yun. Okay, so this is 135 minus x. Okay, so our HF at pipe 3 or pipe BD would be 135 minus x. Okay, so ano nga ulit ang gagawin natin after that? So, gaya lang ng process kanina. After natin ma-determine yung relationship ng head loss sa x, determine naman natin yung relationship ng head loss sa Q naman, no? So, using the Darcy-Weisbach formula, HF equals 0.0826. So, let's solve for the Q in terms of X. Okay, starting with relating HF to Q. So, HF at AB equals 0.0826 times ang ating friction factor ay 0.02 for all pipes. So, 0.02. Then, ang length ng AB natin would be 15,000 meters. Then, Q squared, QAB squared all over D, the diameter at pipe AB is equal to 350 millimeter or basically 0.35 meter. Then, huwag kalimutan raised to 5. Again, our HFAB is also equal sa X. The next, for pipe BC naman tayo, solving the head loss at pipe BC, this is 0.0826, 0.02 Darcy friction factor for all pipes, times the length of pipe BC, which is 9,200. Okay, so 9,200. Then Q at pipe BC squared all over the diameter of pipe BC, which is 220. So 0.22 meters raised to 5. Again, ang ating head loss at pipe BC is equal to 119 minus x. So let's equate this to 119 minus x. So lastly, for the head loss of pipe BD naman, from the junction up to town D, this is 0.0826 times 0.02 times the length of pipe
BD, which is 6,100 meters. So, 6,100 Q ng pipe BD squared all over diameter ng pipe BD, which is 200 mm or 0.2 raised to 5. Again, let's relate this to our headless equation earlier. Our HFBD is equal to 135 minus X. Okay, then after that, dito na lang tayo magpo-focus, di ba? Sa relationship naman ng Q at X. So, burahin natin si HF dito sa left side natin. Then, let's focus dito sa ating equation na natira. Okay, so, again, ang goal is to express Q in terms of X tayo. Okay, so, ibig sabihin may iwan sa kaliwa si Q, then the rest nasa kanan na kasama si X. Okay, so, QAB equal yan sa, so again, kagaya ng ginawa natin kanina, reciprocal, square root ng reciprocal na para mawala yung square sa QAB. So 0.35 raised to 5 all over 0.0826 times 0.02 times 15,000. Then this is our coefficient for the square root of X. No, we have here 0.01456 square root of X. No, again, galing dito yon, no, sa side na to. Take the square root, cancel square root ng X, tapos cross multiply, diba? Kaya may square root din yung coefficient natin. That's 0.01456. Okay, so next, QBC naman tayo. So equals, so imbis na square root of X, ang mangyayari dito ay square root naman ng 119 minus X, no? So square root ng 119 minus X. Then yung coefficient part, i-calculate natin. Magbabago ang length, magiging 9,200. Then ang diameter magiging 0.22. Okay, so equal yan sa 0.0058. 0.00582. Then ang katabi nito ay square root ng 119 minus X. Okay, so next na for the discharge at pipe BD naman tayo. Okay, so square root of 135 minus X naman ito. Tapos palitan lang natin sa calcu, yung length magiging 6,100. Yung diameter magiging 0.20. So this is 0.00564. 0.00564 times the square root of 135 minus X. 135 minus X. Okay, so after we get the relationship of Q and X, dito na lang tayo mag-focus, no? At saka dun sa equation na mabubuo natin sa continuity equation, no? So ano yung input ay yung output. So QAB input, output would be BC and BD. So we can express this in an equation. This would be QAB equal yan sa pinagsamang QBC plus QBD. Okay? So, substitute lang natin yung Q na nakuha natin. So, ito, lagay mo dito.
ito dito, then ito dito. Then, shift solve. Again, hindi ko na mapapakita yung shift solve dito sa Calcu kasi nga may skill issue ata tong Calcu na to o yung gumagamit lang. Hindi ko pa natitingnan sa settings pero i-calcu nyo na rin on your own habang kinakalcu ko sa cellphone ko. So, QAB 0.01456 square root of x equals 0.00582 times square root ng 119 minus x plus 0.00564 square root of 135 minus x naman tayo. Okay? So, our x is equal to 48.45, no? So, masasolve natin ng x ay ang x na nakuha natin ay 48.45 meters. Okay? So, after getting that, we can solve for QAB, QBC, and QBD. Okay? So, solving this, substitute lang natin. So, we have 0.01456 times square root ng x na 48.45. This would be equal sa 0.101 0.10135 meter cube per second. The next, 0.00582 square root ng 119 minus 48.45. So, equal yan sa 0.048. So, 0.04888 meter cube per second. Okay, so next, so 0.00564 square root ng 135 minus ano nga yan? 48.45 equal yan sa 0.05247. Okay, so 0.05247 meter cube per second. Okay, so double check natin, no? Again, dapat mag-equal to tong QAB sa sum ng QBC at QBD. So, let's check nga. So, we have a 0.04888 plus 0.05247. So, we have equal values of 0.10135. So, ayun yung kagandahan dito, no? Mache-check din natin. At saka kung multiple choices, actually, labasin to sa board exam, pero may mga times na sobrang dali na masosolve mo using choices lang kahit hindi mo na isolve yung head loss equation, the discharge equation, the Darcy-Weisbach equation. Kahit di ka na gumamit, gagamitan mo lang ng common sense using the given na choices sa problem, no? So, parang magbaback solve ka lang ang dating. Mari, sa hydrogeo, ang tanong sa A, sa 49, 40, ano ba yan? Ang tanong sa 1, 2, 3, yung discharge at 1, discharge at 2, at discharge at 3. So, ang gagawin mo dun, back solve mo na lang, no? Dapat may tutugma. Dapat kapag kayang sagot mo sa Q2 at Q3, tumugma sakto sa isang choices sa Q1, then masasolve mo na, no? Baga, gagawan mo lang ng pattern kung ano yung tatama or sasakto dun sa required equation na dapat ito ay mag-equals dun sa total discharge. So, ganun siya, no? Baga, diskarte lang. Mabilis lang isolve.
Pero again, wag magpakampante kasi hindi naman palaging ganun lang yung mga tanong, no? So, ano lang yun, tips lang kung sakaling lumabas sa board exam ninyo. Diskartehan nyo na lang na common sense lang. Kung ano yung sum nito, dapat ayun din to. So, back solve lang. So, I hope na-gets yun. Pero again, syempre, di naman na ako magbibigay ng ganun sa exam nyo, no? Sinabi ko na eh. Wala nang thrill yan. Tandaan nyo na lang. Okay, so next, let's solve for the actual problem, no? Na pinapadetermine daw yung number of inhabitants sa town C at town D. So, at town C tayo muna. At town C, ang discharge daw dito is yung QBC. Tama ba? Ito. So, yung nagdi-discharge ng tubig is QBC, which is equal sa QBC, dito na lang, equal sa 0.04888 0.04888 meter cube per second. Okay? Ba't ba nandito to sa gitna? Lipat ko lang. Okay? So, ang consumption is given 150 liters. 150 liters per capita per day. Okay. So, liter per day ang units. So, siguro mas maganda yung QBC natin. Gawin nating liter per day din, no? So, 0.04888 meter cube per second. To convert this to liter per day, we have 1 meter cube per 1,000 liters. Then, we have 60 seconds sa isang minuto. Then, sa isang minuto, merong sa 60 minutes, merong isang oras. Then, sa isang araw, merong 60 rin tuloy. 24 hours, no? So, cancel. Ang maiiwan ay liter per day. So, our QBC equals 0.04888 times 1,000 times 60 times 60. So, that is 1,755. 175,968 liter per day. So, para malaman natin kung ilan ang inhabitants sa town C. So, number of people sa town C, no? So, tawagin na lang natin yung NC. Number of people sa town C. Equal yan sa, so, syempre, since given na yung consumption natin, no, na 150 liter per person per day, gamitin na lang natin yan. So, para makuha yung number of inhabitants, ang gawin natin ay i-divide na lang by the consumption rate, no? Kasi tingnan na lang natin yung units. So, kung i-divide natin, this would be L per day per capita. Cancel yung L per day, then yung capita aangat. So, ang maiiwang unit ay capita or person, no? Kada tao per capita. So, which is tamang units for the number of inhabitants. So, ganun gawin natin. So, we have 175,968 liter per day
over 150 liter per capita per day. So, cancel. Then, yung capita, since nasa denominator siya, nung denominator, magiging numerator na lang natin yan, no? So, our number of inhabitants at Townsea would be equal sa 175,968 divided by 150. So, tama ba to? Parang hindi natin na time sa 24, no? Yung kanina. Balik nga natin. 0.04888 times 1,000 times 60 times 60. Tama, hindi natin na time sa 24 hours. So, dapat ito ay baguhin lang natin. Correction, no? Correction. This is not yet the final final conversion, no? So, equal dapat yan sa 4,223,232 liters per day. So, 4,223,232 liters per day. Okay, so having that, let's divide that 3. Then, dalawang 2, 232. Nakakalito number. 4,223,232 over 150. So, equal yan sa 28,154.88. Excuse me. Okay. So, final answer natin for the number of inhabitants at Townsea would be 28,155 na, no? So, syempre, i-round up mo yan. Wala namang 0.88 na tao. Okay, so, inhabitants unit. So, final answer. Okay, so next, ano tayo? Next town tayo. The number of inhabitants of town din naman tayo. So, same logic lang. Palitan lang natin si 0.0488 ng QBD. So, at town D, ang QBD ay equal sa 0.05247. So, 0.05247 meter cube per second. Then, i-convert natin yan sa liter per day, kagaya ng ginawa natin kanina, no? So, 0.05247 times same factors lang, no? Times 1,000 times 60 times 60 times 24. So, equal yan sa 4,533,408. So, 4,533,408 unit is liter per day. Okay? So, let's solve for the number of inhabitants naman for town D. Again, let's divide this by the consumption. So, 4,533,408 liter per day per 150 liter per day per capita. Okay, so cancel. Then again, yung capita, which is a unit of person, since denominator siya, nung denominator, magiging reciprocal, nasa numerator na siya. So, solving for the number of inhabitants at town D, equal yan sa, so, 4,533,408 divided by 150. That would be
our final answer would be 30,223 inhabitants. Ay, ano yan? Inhabitants. Sa town din natin. Okay? So, final answer for this problem. Dalawa yung sagot dito ha, yung number of inhabitants sa town C at sa town D naman. Okay? So, that's it. Screenshot nyo muna. Simulan natin. Sa sample problem 1, screenshot. Sample problem, next solution pala. And this one, sample problem 2. Then our solution. Okay, so ayun lang. Ganun lang siya ka-simple. So, again, if may question guys, chat na lang kayo.